pag ngumiti kayo sa akin, at sabihin nyo, makikilala ko kung abogado ka, kung teacher ka, kung negosyante ka, may lumapit sa akin kaninang umaga doon sa ating tanggapan, siya po ay isang real estate businesswoman. No? So, lagi siya na nasa Morsolok pagdating ng katapusan ng buwan o kaya kalagitnaan ng buwan para magbigay ng kanyang ikapo. So anyway, wala pa ako doon. Sabi niya, dumating doon, sabi niya kay Sister Carol, darating ba si Brother Mike? Sabi ni Carol, hindi ko po alam. Kasi bihira po lang pumapasok dito yon sapagkat siya po ay may mga appointment pa sa kanyang doktor. And by the way, I had my appointment yesterday sa aking neurologist for another examination. Interview lang naman. Interview. Mga simple lang ng mga tanong niya. Sabi niya sa akin, may asawa ka ba? Pero isa siyang nanonood na sa ating gawain. Batang doktor pa eh. Diyan sa isang hospital kompleto na diyan, may yun tinatawag diyan na Neuroscience Department. Pinag-aaralan nila yung mga otak ng tao kung nakakalimot na. In other words, memory test. Ang isang tanong niya sa akin ay, ilang ulit mo nang nakalimutan ang cellphone mo? Akako, wala akong cellphone. Kaya wala akong makakalimutan. Ayan. Sino anya ang kasama mo lagi sa bahay? Siyempre kako yung asawa ko, Sir Belen, at yung aming bunsong binata pa. At yung aming katulong. Okay? Nasaan na niya yung misis mo? Ay hindi ko kasama kahapon sapagkat natutulog. Sabi niya, kailangan sama mo yun. Sapagkat siyang tatanungin ko kung nagsasabi ka ng totoo. Kaya sabi ko, Sister Belen, sa susunod, sasama ka na sa akin. Okay, sabi naman niya, okay. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ganito, pabulong lang. Sabi niya, ilan ang asawa mo? Sabi ko, Dok, nanonood kaya ta sa El Shaddai? Sabi niya, nanonood naman ako. Gusto ko lang malaman kung pasado ka sa examination na ito. Kako, sabihin ko man sa iyong isa, kung ikaw ay kabahagi ng El Shaddai, di ka sa akin maniniwala. Kasi sa El Shaddai, kahit sabihin kong 3 asawa ko, walang maniniwala. Diba? Kayo ba yung naniniwalang isa lang asawa ko? Sino ang naniniwalang isa lang asawa ko? Diyan, wise kayo dyan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, marami pa siya mga tinanong, hindi ko nasasabihin sa inyo. Well, anyway, ang kasama ko si Dr. San Juan. Sino anya yan? Kako yung aking personal doktor, in-house doktor ng El Shaddai. O sige niya, kausapin ko siya. Lumabas muna kayo. Kinausap siya. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila eh. Matagal sila eh. Ang sabi sa akin, Doktora, baka ako hindi pumasa dito. Well, anyway, whatever they talk about, pagbalik ko, ang unang tanong sa akin ay ganito, nasaan ka nung buwan ng September? Kako, nasa Australia. Then,
Sunod pa ang tanong niya, ilan ang apo mo? Baka ako ka dyan, pasado ko dyan, 10. May apo ka na ba sa tuhod? Sabi ko, mayroon na. So pagpasok ko, paglabas ko, tinanong kay Doktora Sanuan yun, anong tinanong sa'yo? Sabi niya, nasaan ka nung buwan ng September? Ako, anong sabi mo? Sabi ko, nasa Australia. Hallelujah. Di pasado ko doon, ano? Ano pagkakon tinanong sa'yo? Ilan daw ang apo mo? Anong sinabi mo? 10. Alam niya eh. May apo sa tuhod, mayroon ng isa. Okay, di pasado kami ngayon. May isa pang tinanong. Sino ang kasama mo sa eroplano nang pumunta ka sa Australia? Hallelujah. Siyempre kako yung aking may bahay, yung aking bunsong anak, at saka yung pangalawa kong anak, si Rene. So, yun din ang tinanong sa kanya. Kaya 100% ako. Ito ang tanong. Ang tanong sa akin, bakit kayo ni-refer dito sa memory test ng neurologist mo? Siguro, nakikita naman doon, nasasagot ko yung lahat na tanong niya. Bakit? Kasi kako, nung ako'y examinin niya doon, bumagsak ako. Saan ka bumagsak? Sa 3 bagay. Yung pinatandaan sa akin, mango, table, coin, bilog. Nang balikan ako, ang sagot ko ay apple. Di bagsak ako doon. Apple, table, bakit ko naalala yung apple? Sabagat yun ang kinakain ko araw-araw. Ang gusto ko kainin. 1 apple a day keeps the doctor away daw. Sabi nila. Ay yung bilog, ang sumagot noon si Doktora Sanuan, sabi niya, itlog. Sabi ng doktor, may asawa na ba ito? Kako dalaga pa yan. Kaya pala hindi niya alam ang shape ng itlog. Ano ang shape ng itlog? Nakakita na ba kayo itlog na bilog? Walang bilog na itlog. Oblong yan. Anyway. Kaya kako siguro pinadala ko dito para ma-examine ninyo kung ang aking memory is already forgetting. Hindi ka pa ba nagkakamali ng pinapasokan na pintuan? Ayan. Marami sa doon. Kako, so far kako, hindi pa naman. Ngayon, i-examinin ko kayo. Sino sa inyo ang wise? Yung totoo lang. Now, this series of talks I am giving you for the last Saturdays and Tuesdays is in preparation for Christmas. Tatandaan nyo, God is giving us the opportunity. The reason why, ang sabi kasi ng iba, matagal nang inaasahan yan ang Kristo nyo. Pero nasaan siya? Bakit hindi pa bumabalik? Anong sagot ng mga tagal-sada dyan? Darating. Nakasan nyo? Ngayon, kung kayo naniniwalang darating, ano ang gagawin nyo? Maghahanda. Maghahanda. Para pagdating niya, handang-handa. Amen? Ngayon, bakit hindi nakapasok yung 5 hangal? At bakit sila
tinawag na hangal. May handa rin sila, may dala rin silang alawana. In other words, yung ilawan ba nila, walang langis yun? Mayroon. Kaya lang natagalan ng pagdating nung ikakasal. So, sa katagalan, lalo dito sa gawain, ano ang ginagawa ng iba? Natutulog. Kung ikaw ay natutulog, makakasama ka ba? Kaya tayo naririto hindi para matulog, kundi para maging handa sa lahat ng panahon. Handa. Ngayon, tutukuyin ko po ang pagkakamali nung 5. Bakit sila tinawag na hangal? Kung handa sila, tatawagin ba silang hangal? Ang tanong ko ay, naghanda ba sila o hindi? Sino nagsasabing hindi? Naghanda. Kaya nga sila naroroon eh. Naghanda sila. Kaya lang, kulang. Bakit sila nagkulang? Kasi, paminsan-minsan lang kung magbigay. Paminsan-minsan lang kung magdala ng LO. Amen. Ibig sabihin, paminsan-minsan lang kung sumunod. Hindi sa lahat ng panahon. Ang hinahanap ng Diyos na pagsunod, babalikan natin ito sapagkat napakahalaga po sa Diyos ang pagsunod. Amen ba? Kung hindi natin masusunod yung mga namumuno sa atin sa gawain na kung saan tayo tinaga ng Panginoon, paano natin masusunod ang Diyos na hindi natin nakikita? Kung hindi natin mapatawad yung kataong kasama natin, paano tayo patatawarin ng Panginoon? Amen? So isa sa paghahanda ay kailangan na susunod natin yung lahat na bilin ng Diyos. Pag sinabing magpatawad, huwag ka ng mga tuwiran. Magpatawad ka para patawarin ka ng Diyos. Sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Nagkakasala tayo araw-araw bawat sandali sa isip, sa salita at sa gawa. At sa hindi natin nagagawa. At ang sabi ng kasulatan, pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Bakit hindi sila nakapagpatawad? Because of their indifference. Wala silang paki. Kumbaga, bahala ka sa buhay mo, bahala ko sa buhay ko. Huwag mo kong pakialaman, Brother Mike. Hindi ako nakikialam sa buhay nyo. Sinasabi ko lang sa inyo ang sinasabi ng Diyos. Binibigyan tayong lahat ng opportunity o pagkakataon na makasama niya kung saan siya naroroon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, we miss the opportunity to be blessed continually because of our indifference or neglect. Yung ating tungkulin, napapabayaan natin sapagkat tayo ay nagkaroon ng Uber at saka Grab. Hallelujah. Nababalitean ko po yan. Napapabayaan natin sapagkat mas malaki ang kita doon. See? So, don't you ever exchange, wag natin ipagpapalit yung ating pangsamantalang kita na nawawala din. Pero sa karyan ng Diyos, yung opportunity yung binibigay sa atin, hindi ka mauubusan. Hindi ka mawawalan. Amen?
We are given the opportunity on Tuesdays and Saturdays to learn para tayo ay matuto. Ano ang pamamaraan ng Diyos? Ang tinuturo sa atin dito ay ang pamamaraan ng Diyos. Ngayon, ang binabayo ko sa namin sa inyo ay yung natutuhan ko sa nakaunti sa aking pagninilay for the last 30 years in this ministry. And lalo na pag-araw ng Martes, this message is meant for all those who were called to serve. Pag tinawag ka maglingkod ka ng tapat. Maglingkod ka ng buong buo. Sapagkat kung hindi, kulang. Kulang ka sa langis. Pagdating ng panahon, mauubusan ang lalagyan mo. Kaya pag ikaw ay namili, palalabasin ka, lawas ka muna. Mamili ka muna ng langis. Wala ka palang dalang langis eh. Pagbalik mo, sarado na ang pintuan. Nakapasok na. Ngayon, dumating sila, bumalik sila. Sarado ang pintuan. Anong ginawa nila? Kumatok. Buksan niyo po ang pinto. Anong sagot ng ikakasal? Hindi ko kayo nakikilala. Bakit hindi sila nakikilala? Sapagkat iyon ang mga indifferent sa salita ng Diyos. Walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Or they neglected to do, kapabayaan nila na sundin yung sinasabi ng Diyos. So, we lost the opportunity of full blessings because of indifference or neglect. Nasusundan niyo ba? Second, nasaan na tayo? Second pa lang. Second opportunity. Why we miss the opportunity given us to be blessed continually in more than enough. Ito po ang mensahe ngayong gabi. Kasi may narinig ko na, bakit naglilingkod naman ako? Lingkod naman ako ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia, walang lingkod na pinabayaan ng Diyos. Totoo po yun. Pero bakit kulang? Kulang ang dumarating. Nakabaon pa rin tayo sa utang. Ang dumating lang, pambayad sa hilaw, pambayad sa langis. Walang extra. Bakit? Eksakto lang. Ano sa tingin nyo ang dahilan? Bibigyan ko kayo ng example. Nasumpungan ko po sa Aklat ng Mga Hari. 2 Kings chapter 13 verses 15 to 19 says, Elijah said, "Get a bow and some arrows," and he did so. Ang kausap niya dito ang hari ng Israel. "Take the bow in your hands," and he said to the king of Israel, when he had taken it, Elisha put his hands on the king's hands. "Open the east window," he said, and he opened it. "Shoot," Elijah said, and he shot. "The Lord's arrow of victory, the arrow of victory over Aram," Elisha declared. "You will completely destroy the Arameans.
Then he said, "Take the arrows." And the king took them. Elisha told him, "Strike the ground." He struck it 3 times and stopped. The man of God was angry with him and said, "You should have struck the ground 5 or 6 times. Then you would have defeated Aram and completely destroyed it. But now you will defeat him only 3 times. Now, ganito po yun, ha? Tatagalogin ko para maunawaan nyo. Yung lingkod ng Diyos, pinuntahan yung hari ng Israel sapagkat sila ay sasalakayin ng kaaway na kapitbayan ng ibang kaharian. So ang sabi ng propeta ng Diyos, may ano ba yung araw sa Tagalog? Ha? Hindi palakol yun eh. Palaso. Bow and arrow, yung pana. Yan, pana. Tapos kinuha naman niya. Tapos buksan mo ang bintana, paharap doon sa kaharian ni Aram. Tapos hinawakan ng lingkod ng Diyos yung kamay ng hari. Tinulungan siyang paliparin yung isang pana. Patungo doon sa So, in other words, sabi ng lingkod ng Diyos, iyan ang gagawin mo, ha? Siguradong matatalo mo yun. Gagamitin mo yung panang yan. Then, as a test, susubukin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nakinig o ikaw ay susunod. At ikaw ay may desire na manalo. Sino sa inyo may desire na manalo? Saan? Sa loto? Manalo sa lahat ng darating sa ating labanan sa buhay. Tatandaan nyo, habang tayo nabubuhay, mayroon tayong labanan, daraanan. So ngayon, ang sabi ng hari, posisyon mo ang pana sa lupa. Tapos pakawalan mo. So, ang ginawa niya ng hari, hanggang 3 lang. Siguro napagod na. No? Nagalit ngayon ang lingkod ng Diyos. Bakit 3 ulit mo lang tinudla ang pana sa lupa? Bakit hindi mo ginawang 5 o 6? Desin sanay na tudas mo ang iyong kaaway. Ngayon, dahil sa ginawa mong yan, 3 ulit ka lang mananalo. Pang-4, tatalunin ka. Anong kulang nung hari? Kulang siya ng extra effort. Ang dami naman niyang pana eh. Kung pinakawalan ba niya yon, hanggang sa gusto niya, pinagigilan niya, kunyari, yung kaaway ng hari, yung kanyang pinapana. So, iyan ang kalagayan ng maraming Kristiyano. Kung pumasok lang sa gawain o sa simbahan, kung kailan lang may sakit, kung kailan lang may kailangan, kung kailan lang may hihingin. Kung walang kailangan, tudo pasa. Total, binyagan ako. Makakapasok na ako. Hindi. Tatandaan nyo, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay paktay.
At ang hinahanap naman ng Diyos ay hindi lang basta gawa. Yung gawang nang gagaling sa puso hanggat kaya natin. Hanggat kaya natin. Amen. Kahit 86 ka na, naririyang ka pa. Kahit 90 ka na, naririyang ka pa. Tama. Hindi mo dahilan yung masakit na ang tuhod ko. Hindi dahilan yun. Amen. Hanggat sa natitiyak mong hindi ka maiiwanan pagdating ng Panginoon, huwag kang titigil, kapatid. Ang iba naman, hanggang piso lang. Yun lang ang kaya ko. So kulang ang inipon. Iyon po ang kalagayan ng 5 dalagang hangal. Kaunti ang naipon nilang langis. Sa pag-aakala lang, sapat na yon. Walang extra effort na ginawa. You want to become victorious? You want to overcome all trials? You want to overcome all troubles in this world? Then make extra effort all the time sa iyong mga assignment. Amen ba? Okay, pangilan na tayo. Pangatlo na. Example number 3. The king of Israel lost opportunity to win all the war against his enemies because yung ginawa niya na pagtudla sa lupa ng palaso ay hanggat doon sa gusto lang niya. Wala na siyang ekstrang ginawa. Kaya ako, hanggat maaari, basta kaya pa. Amen. Hanggat may nakikinig pa. Amen ba? Hindi ako titigil hanggat mayroon pang nakasimangot. Sapagkat ang may sakit na parito, mahirap pangitiin po yan. Sapagkat ang pakiramdam niya, ang atensyon niya na doon sa kanyang karamdaman. Pero kung atensyon mo ay nandoon sa salita ng Diyos, makakalimutan mo ang karamdaman mo. Makakalimutan mo ang sarili mo. Siguradong papalakpakan ng malakas. Sisigaw ka ng malakas. Amen ba? Ayan. Now, the third, indifference or lack of interest. Kaya namimiss natin yung more than enough. Anya mo sabi ng Diyos, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Kaya yung pinakatago-tago mo, huwag kang mag-alala, wala ka ng pamasahe pa uwi. Mayroon isang kwento dito binahagi ko sa inyo. Ang uwi niya sa Valenzuela, nandoon pa tayo sa PICC noon. Narinig niya ang tungkol sa pagbibigay. Sabi naman niya, ito talaga si Bilarde. Sabi niya, wala na nga tayong pamasahe, pabibigyan pa. Subukan ko nga. Ay wala siyang barya. 10, lahuling 10 niya, pamasahe pabalik sa Valenzuela. Binigay niya. Hindi bali na niya, maglalakad na ako pa uwi sa Valenzuela. So, umpisa siya, palakad siya. Bago siya nakarating ng Caloocan, may tumigil sa harap niya, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Tigil, sabi niya, bro, saan ka pupunta? Sa Valenzuela po. Halika, sakay ka na. Sabi niya, ba't ka naglalakad?
Wala na po akong pamasahe eh. Saan ka ba galing? Doon sa PICC. Sa El Shaddai. Sabi niyo nung may nakakakotse. Hindi na pala sa galing sa El Shaddai yung nakakutsing Mercedes. Halika na niya, sabi niya, saan ka sa Valenzuela? Total, papunta rin akong Valenzuela. Yun. Hinatid siya doon. At pagbaba niya ng kotse, binigyan pa siya ng pabaon. Kasi, kung ba ang Diyos, hindi naisahan natin ang Diyos sa pagbibigay. God cannot be given by anyone. Amen ba? Huwag ka lang manghihinayang. Pagdating sa gawain ng Panginoon, pagdating sa Panginoon, huwag kang manghihinayang. Iyan ang isang matalino. Iyan ang isang matalino. So, saan niya masusumpungan yan? The indifference or lack of interest in the master's business. Alam niyo, ang ating Panginoong Kristo ay isang businessman. Ano ang business niya? By the way, ano bang negosyo ng ating Panginoon? Mag-akay. Mag-akay ng mga nawawala. Hanapin ang mga nawawala. Lalo na yung walang-wala. Hindi na parito ang Panginoon sa mayroon. Sa mga matuwid. Naparito siya para sa mga makasalanan at sa mga wala. Para sila turuang makalaya sa kanilang kasalanan na umaalipin sa kanila at turuang managana sa buhay ngayon. Amen. So, sabihin niyo ulit ang salitang opportunity. Tatandaan niyo yung salitang opportunity, salitang indifference at neglect. Halos parehas yun, yung isang examination sa akin ng nag-interview sa akin na neuroscientist. Ang sabi niya, bibigyan kita ng dalawang bagay. May similarity ito. Tandaan mo niya yung salitang pen at saka pencil. Ano anya ang similarity ng dalawang yan? Ano? Sabi ko, pen. Para sila may pen. Pen, pencil. Ano pa niya ang similarity niyan? Pareha silang sinusulat. Iniskuran ako 100%. Hallelujah. Yan, tinatawag na similarity. Ano naman niya ang pagkakaiba ng dalawang itong salitang ito? Ano po yun? Lie and mistake. Ano pa kaiba ng dalawa? Lie and mistake. Yung lie ay, sa Tagalog? Pagsisinungaling. Yung mistake, ano yon? Pagkakamali. Yan ang difference niya, di ba? So, ang pagkakamali nitong isa, na example natin ngayong gabi, lahat sila binigyan ng kapital. Natatandaan yung parable of the talent. Yung isa, 5,000. Yung isa, 2,000. At yung huli, 1,000. Ano ang ginawa nung 1,000? Ano ang ginawa niya? Binaon sa lupa. At so, anong nangyari pagdating ng may-ari? Ng kapitalista? Walang tinubo. Pero hindi naman nawala. Ang sabi sa kanya, basahin natin. His master replied, "You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown,
and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I would have received it back with interest. Masama at tamad na alipin. Bakit iyon ang bati sa kanya? Masama at tamad na alipin. Bakit? Palibhasa, hindi niya puhunan at alam niya yung may-ari ng puhunan ay mahigpit. Gumagapas daw sa hindi niya tinanman o maani sa hindi niya hinasikan. Sinisipa nga yung may-ari na kapital Kaya natakot niya ako na malugi. Natakot na malugi. Maraming taong hindi umasinso sa buhay dahil takot malugi, takot mabigo. Kaya maraming tumatandang dalaga, tumatandang lalaki, binata. Hindi makapag-asawa, bakit? Takot na mabigo. Takot na malugi. Sa karya ng Diyos, pinagbabawal ang matakot. Ang sabi ng Diyos, do not be afraid. Fear not, for I am with you. Huwag kang matakot, sapagkat kasama mo ako. Huwag kang matakot na maubusan ng pamasahe. Huwag kang matakot na maubusan ng kayamanan. Sapagkat kapag ginastos mo yan sa paghahari ng Diyos at sa kaharian ng Diyos, you are concerned with the master's business, then ang maririnig mo sa kanya, anong narinig nung unang dalawa, sa may 5 at saka may 2. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with little things, I will put you in charge of many things. Amen ba? Amen. So, anong kasalanan nitong huli? Bakit siya naging indifferent? Bakit wala siyang tinubo? Takot, tamad, wicked, masama ang intensyon. Masama kasi ang kanyang tingin doon sa kanyang amo, sa nagbigay sa kanya. Nasa tingin yan. Pag masama ang tingin ko sa inyo, ano ang mangyayari sa inyo? Ano mangyayari sa akin? Sasama ako. Diba? Pero kung ang tingin ko sa inyo ay mabuti, anong tingin nyo sa akin? Mabuti rin, siyempre. So, nasa tingin or attitude, mahalaga po yun. Kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Kung anong ibig mong gawin sa'yo, iyon ang gawin mo sa iba. Amen ba? So, let us be concerned with our master's business. Let us use our talents, perform our assignments, kung anong ating tungkulin. Huwag na nating tingnan yung iba. Huwag na nating iparehas ang ating sarili sa iba. Ang isipin natin, ito'y ginagawa ko sa aking Panginoong Diyos. Hindi kay Brother Mike, hindi sa tao. Ang palakpak nyo ay hindi para sa akin yan. Iyan ay para sa Panginoon. Bakit? Hindi ko naman kayo nakikilalang lahat. Pero kilala tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin. Hindi ko nakikita ang inyong ginagawa, lahat. Hindi ko natitingnan ang inyong mga sobre. Pero nakikita ng Panginoon yan.
kung sino ang may LO. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Gusto nyo pa? Gusto nyo pa? Ang aking binabahagi sa inyo ay why do Christian miss the opportunity to receive the blessings more than enough and to enter the kingdom of God here on earth as well as in heaven. Gusto nyo? Sino gusto? Sa Sabado. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay, at mabuti ang tunay kung umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Nais mo magpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay, at bubuti pagtunay, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong likod sa atin. Sa mga aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay, at bubuti pagtunay, umuwi tayong sabay-sabay. Nasa mga kamay, kaya halina sama-sama, kaya Shaddai sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo kailan sa Sabado. kaya halina sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Kaya't halina sama-sama, kay El Shaddai sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Okay, prehin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Nasa kamay. May tatanong ko sa inyo. Gusto nyo talagang maging wise? Sino ang gusto maging wise? Ayaw sa itaas ang kamay nyo. Tatandaan nyo, walang hangal na makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Kundi, yaong lang mga wise. Kailangan maging wise tayo. Ang tanong ay, paano tayo magiging wise? Sabihin nyo, paano tayo magiging wise? Sa Sabado. Sabi ko sa inyo. Pagtapon ko sa inyo,
Ito ang isisigaw nyo, ha? Hindi sa Sabado. baka wala kang kaya rito sa Sabado, eh. Ang wise, siguradong nandito sa Sabado. Magiging wise. Sasabihin nyo, Lord, gawin mo kong wise talaga. Ulitin nyo nga. Tatandaan nyo, kung anong hiningi natin, ibibigay sa atin ng Panginoon. In other words, itong itatapong ko sa inyo, kung anong sasabihin nyo, iyan ang prayer request nyo. Pag sinabi nyo, Lord, gawin mo kung wise talaga, sigurong babalik kayo sa Sabado. Tatandaan nyo, kailangan maging wise tayo sa panahon ngayon. Nako, maraming nadidinggoy ngayon. Amen ba? Sino gusto maging wise? Anong isisigaw nyo? God bless you. See you on Saturday.